King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 453. Patayin ang isang tao. Sa loob ng sikretong silid, pagkatapos makaranas ng ganoong pagkabigla, nagawang makontrol ni Old Su ang kanyang emosyon, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkatalo. Isa siya sa pinakamalakas na eksperto sa Cloud Area, nagkaroon ng cultivation ng True Lord rank, at kontrolado ang isang malakas na bansa. Pinamunuan niya ang hindi mabilang na buhay at nagpasya sa kanilang kapalaran. Ang bansang dating tinitirhan ni Zhao Fang ay isang lawa lamang sa mata ni Old Su, at ang Broken Moon Clan ay isang maliit na puwersa lamang. Hindi mahirap isipin na si Old Su ay isang kamangha-manghang henyo din sa kanyang kabataan. Sa sandaling ito, nabigla, natigilan, at natalo si Old Su. Bakas sa kanyang mukha ang paghanga at paggalang habang nakatingin sa asol na buhok na kabataan. Ito ay isang mundo kung saan ang malakas ang namumuno. Hindi mahalaga ang edad. Ang pagganap ni Zhao Fang sa Sacred True Dragon Gathering at ang kanyang kasalukuyang lakas ay naging dahilan upang maging si Old Su ay tumangala sa kanya. Sa pag-iisip kung paano niya binalaan si Zhao Fang, namula ang mukha ni Old Su. Ang kabuoang lakas ni Zhao Fang ay maihahambing sa hindi bababa sa 3 True Lord ranks dahil mayroon siyang 2 Dark Silver Ghost Corpses. Sigurado si Old Su na si Zhao Fang ay may lakas ng True Lord rank para makontrol ang 2 bangkay ng multo. Dagdag pa, hindi mahihirapan si Zhao Fang na maabot mismo ang True Lord rank. Old Su, babalik ako sa 13 countries pagkatapos matulog ng isa pang beses. Bahagyang mabigat ang talukap ng mata ni Zhao Fang. Sa tansya niya, maaari lamang siyang manatiling gising ng maximum na 4 na oras pa. Bumalik sa 13 bansa. Ano ang kaya mong gawin? Hindi naiwasang magtanong ng Old Su. Ang 13 clans ay mga subordinate ng Iron Dragon Alliance. Ang unang elder at lahat ng nasa Broken Moon Clan ay lumagda lahat sa Blood Pact. Kung babalik si Zhao Fang sa Broken Moon Clan, magdudulot lang siya ng gulo para sa First Elder. Pupunta ako sa Broken Moon Clan. Para pumatay ng tao. Ang kalmadong mga mata ni Zhao Fang ay biglang kumislap na may layuning pumatay na magpapang-inag sa puso ng sinumang eksperto sa True Spirit Realm. Ang pagbabago sa pagitan ng tubig at yelo ay nangyari sa isang pag-iisip. Kung kailangan mo ng anumang tulong, ang matandang ito at ang Dragon Killing Alliance ay gagawin ang kanilang makakaya upang tumulong. Bahagyang bumantong hininga ang Old Su at alam niyang hindi niya mapipigilan si Zhao Fang. Kailangang sabihin ito ng Old Su, kung walang ibang dahilan kundi ang katotohanang iniligtas sila ni Zhao Fang. Nag-isip sandali si Zhao Fang bago sinabi ang 2 punto. Gusto kong tulungan ako ni Old Su na mahanap ang headquarters at strongholds ng Iron Dragon Alliance, pati na rin ang pagsubaybay sa Scarlet Moon Demonic Religion. Pangalawa, gusto ko ring linisin ako ng Dragon Killing Alliance at hugasan ang Cloud Area. Ang Old Su ay hindi nagulat sa unang punto ngunit ang kanyang puso ay nanginag sa pangalawa. Ang paglilinis na lumabas sa bibig ni Zhao Fang ay binibigkas sa casual na tono, at ito ang nagpalundag sa puso ni Old Su. Maaaring humingi ng reinforcement si Zhao Fang mula sa Canopy Great Country, ngunit hindi niya ito ginawa. Pagkatapos ng lahat, ang Cloud Area ay ang hometown ni Zhao Fang. Nais niyang ayusin ito sa kanyang sarili, nang walang anumang tulong sa labas. Sa kasamaang palad, ang pundasyon ng matandang ito ay nasugatan at makakatulong lamang ng kaunti. Nakonsensya ang Old Su. Bagamat malakas si Zhao Fang, nag-iisa siya at pakiramdam na hindi siya mapagkakatiwalaan. Pagkatapos ng lahat, ang Iron Dragon Alliance ay isang malakas na puwersa na namuno sa Cloud Area. Nakaharap sa hindi mabilang na Ascended Realm at True Spirit Realm expert, gaano kaliit si Zhao Fang kung ikukumpara. Siyempre, hindi alam ni Old Su na si Zhao Fang ay nakalimutan ang tungkol sa mga labanan na may napakaraming bilang. May pusong tumulong si Old Su at gagamitin pa niya ang kapangyarihan ng Dragon Killing Alliance. May regalo din itong isang ito. Dahan-daang tinapik ni Zhao Fang ang sinaunang metal na singsing. Weng! Isang misteryosong berdeng likido ang lumutang sa hangin, at ang aura ng buhay na pinakawalan nito ay parang yakap ng isang ina. Ito ang Elixir of Life. Nanginig ang puso ng Old Su nang ipakita niya ang isang nasasabik na ekspresyon.
Ang Elixir of Life ay maaari lamang mabuo sa ilalim ng ilang mga kondisyon at halos imposibleng lumitaw ito sa Azure Flower Continent. Ang Elixir of Life na ito ay mula sa pakikipagpalitan ni Zhao Feng kay Ye Yanyo. Ang Elixir of Life ay ang asensya ng buhay mula sa Life Returning Grass. Si Zhao Feng ay unang nakipagpalit ng 2 patak ng Elixir of Life mula kay Ye Yanyo at ang maliit na pas ang magnanakaw ay ninakaw ang kalahati ng Life Returning Grass mula sa kanya pagkatapos. Ang Life Returning Grass ay ibinigay sa Tall Earring Trio para makarecover ito mula sa matinding pinsala ng Void God Protection. Gayunpaman, sinadya ring itago ni Zhao Feng ang 2 patak ng Elixir of Life para sa kanyang sarili. Sa makatuwid, sa katotohanan, si Zhao Feng ay may 4 na patak, at ang isa sa mga ito ay nakalaan para sa misteryosong elder upang mabayaran siya. Sa natitirang 3 patak, ibinigay ni Zhao Feng ang isa kay Old Su. Pagkatapos ng lahat, si Old Su ang pinuno ng Dragon Killing Alliance, at kung maibabalik niya ang kanyang pinakamataas na lakas, marami siyang matutulungan kay Zhao Feng. Elixir of Life. Mukhang kagagaling mo lang sa isang mana. Ang Life Returning Grass at iba pang maalamat na bagay na nagpapahaba ng buhay ay matagal nang nawala sa Azure Flower Continent at makukuha lamang mula sa mga pamana sa labas. Ngumiti si Zhao Feng ngunit hindi nagsalita. Sinenyasan niya si Old Su na gamitin ang Elixir of Life. Siniyasat ni Zhao Feng ang mga pinsala ni Old Su gamit ang kanyang God's Spiritual Eye. Narating nila ang Source of True Spirit at napakahirap na makabangon. Kung ang isang tao ay gumamit ng kanilang True Spirit Chi ng walang pag-iingat, ang kanilang pinsala ay lalala at maging sanhi ng pagbagsak sa paglilinang. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Zhao Feng sa Elixir of Life. Sa teorya, malaking tulong ang Elixir of Life kahit na ito ay isang soberano na lubhang nasugatan. Ang matandang Su ay nagpapasalamat na ginamit ang Elixir of Life at umupo upang makabawi. Kalahati ng oras na inabot sa paggawa ng tsaa sa ibang pagkakataon, isang malakas na pag-akyat ng True Spirit Chi ang lumitaw mula sa Old Su. Ngumiti si Zhao Feng at nakita ang pagbawi ng pinsala sa pinagmumulan ng tunay na espiritu ni Old Su. Sa maikling panahong ito, ang karamihan sa panganib ay lumipas na. Naniniwala siya na makakabawi si Old Su sa kanyang peak sa loob ng kalahating buwan. Hindi na nagtagal si Zhao Feng at bumalik sa kanyang tinutulugan kanina. Makalipas ang 2 oras. Sa susunod na paggising ko ay ang oras para bumalik ako sa 13 bansa. Ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang pagod na mga mata sa antok. Maingat siyang pinagsilbihan ni Princess Jin sa utos ng Old Su. Hindi ka panipaniwala para sa isang marangal na figure tulad ni Princess Jin, na lumahok sa Sacred True Dragon Gathering, na maglingkod sa isang kabataan. Gayunpaman, ang mga mata ni Princess Jin ay napuno ng kagalakan at ang kanyang mukha ay paminsan-minsan ay namumula sa pag-aalaga. Maraming miyembro ng Iron Dragon Alliance, kabilang sina Elder Jiang at Third Highness, ang hindi naiintindihan ito, ngunit hindi nila alam ang katotohanan tungkol kay Zhao Feng. Sa isang kisap mata, isa pang kalahating buwan ang lumipas. Ang bagong kuta ng Dragon Killing Alliance ay nasa kailaliman ng mga bundok. Sa isang tiyak na punto ng oras, isang malakas na surge ng True Spirit Aura ang naging dahilan upang lumiwanag ang Heaven-Earth Yuan Chi sa malapit. Ang kalangitan ay naging berdeng mga alon ng liwanag, at ang mental energy pressure ay naging dahilan upang hindi makahinga ang mga miyembro ng Dragon Killing Alliance. True Lord Rank Aura. Isang kumpletong True Lord Rank Aura. Si Old Su. Mahusay. Ang mga sugat ba ni Old Su ay gumaling na ngayon? Nagdiwang ang mga miyembro ng Dragon Killing Alliance. Si Princess Jin lang ang nagulat. Alam niyang malinaw kung gaano kalalim ang mga sugat ng kanyang master, at masasabing halos hindi na mababawi ang mga ito. Paano siya makakabawi sa True Lord rank sa loob ng maikling panahon ng kalahating buwan? Maaaring ang lahat ng ito ay lumingon ang mga mata ni Princess Jin sa isang natutulog na asol na buhok. Ito lang ang taong naiisip niya. Marahil ito ay dahil sa pagbabago sa Heaven-Earth Yuan Chi, ngunit ang natutulog na kabataang asol ang buhok ay nagmulat ng kanyang mga mata. Binabati kita kay Old Su para sa ganap na paggaling. Ang mahinang tawa ni Zhao Feng ay umalangaw mula sa kailaliman ng mga bundok. Lumabo ang mga mata ni Princess Jin nang mawala si Zhao Feng.
Sa susunod na sandali, sa tuktok ng mga bundok, isang kalmadong kabataang asol ang buhok na naglalakad ng magkabalikat kasama ang isang lalaking may puting balbas, nakikipag-usap at tumatawa. Gulat na pinanood ni Princess Jin ang eksenang ito. Bigla niyang napagtanto na minamaliit pa rin niya si Zhao Fang. Si Zhao Fang ay nasa True Mystic rank pa rin noong Sacred True Dragon Gathering. Anong antas na ang naabot niya pagkabalik niya mula sa mana? Hindi mapakali ang puso ni Princess Jin. Ang kabataang kanyang pinanood na natutulog ay umabot na sa mga ulap. Binabati kita, Old Su sa paglabas sa pag-iisa. Ang mga kalapit na miyembro ng Dragon Killing Alliance ay yumuko at bumati patungo sa tuktok ng bundok. Hihihi, lahat ito ay salamat sa kaibigan nating si Zhao Fang. Nagdala siya ng pag-asa sa Dragon Killing Alliance, at naniniwala akong lilito muli ang kanyang mga himala at kaluwalhatian sa Cloud Area. Itinaas ng Old Su ang kanyang kamay, ipinahayag ang kanyang pasasalamat at paggalang kay Zhao Fang. Ang mga miyembro ng Dragon Killing Alliance ay natigilan. Kasama rito si Elder Jiang, Third Highness, at kasama, na siyang unang nakakilala kay Zhao Fang. Kasabay nito, 12-12 milya ang layo. Sa himpapawid, lumulutang ang isang maitim na pulang barko na halos 20 yarda ang haba. Isang mahinang madugong berdeng hangin ang pumaligid dito, na nagbigay dito ng isang madilim at nakakadurog na aura. Nabawi ng Old Monster Su ang kanyang lakas ng True Lord rank. Isang garalgal na boses ang narinig mula sa loob ng barko. Isa itong pangit na tao na mukhang bangkay. Tinakpan siya ng dark silver stripes. Ito ay ang Blood Corpse Protector. Palace Lord, ang ating kabuuang lakas ay mas mataas at ang Old Monster Su ay kakagaling lang. Hindi pa rin siya ang kapareha mo. Mayroong 2 o 3 malapit na eksperto sa True Mystic rank at higit sa 10 True Spirit Realms sa kabuuan. Ang mga mata ng Blood Corpse Palace Lord ay kumislap na may pulang ilaw habang nakatitig sa asol na buhok na binata na may malamlam na ekspresyon. Siya talaga. Palace Lord, ipaubaya mo itong Zhao Fang. Sa akin. Isang malamig na itim na nakasuot na kabataan ang nagsabi sa malalim na tono. Isa siya sa 3 True Mystic rank sa harap ng Blood Corpse Palace Lord. Ang kabataang ito na nakasuot ng itim na damit ay may mahiwagang mga mata na tila umabot sa kailaliman ng impyerno. Sumulyap siya kay Zhao Fang sa bundok na may hindi mapigil na layunin ng labanan. Lintong. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang iyong Heavenly Absent Eyes ay natalo ng brat na ito sa Alliance Banquet ng 13 countries. Mapaglarong sabi ng isa pang True Mystic rank. Hihihi, kababalik lang ni Lintong mula sa Scarlet Moon Inheritance at pupusta akong kahit na ang Palace Lord ay interesado sa kanyang lakas. King of Gods, Kabanata 454. Nagkita tayong muli. Sa maitim na pulang barko, ang kabataang nakasuot ng itim na damit, si Lintong, ang naging sentro ng atensyon. Ang mga elite ng Iron Dragon Alliance ay interesado sa bagong mukha na ito na may bloodline ng mata. Maliit na bilang lamang ng mga tao ang nakakaalam ng kasaysayan ni Lintong. Bumalik sa Alliance Banquet, si Lintong ay isa sa 4 na bituin kasama sina Kang Yuyo, Xu Zishan, at Ao Yutian. Sa henerasyong ito, walang nang-ahas na labanan si Lintong. Gayunpaman, siya at si Kang Yuyo ay naging mga stepping stone para sa kaluwalhatian ng ibang tao, at ang taong iyon ay nakatayo sa bundok na hindi masyadong malayo. Zhao Fang, bagamat natalo ako sa iyo noong nakaraan, maghihiganti ako ngayong nakabalik na ako mula sa Scarlet Moon Inheritance. Ang mga itim na mata ni Lintong ay baluktot, misteryoso, at madilim. Isang malamig na mental energy aura ang tumagos sa hangin at nagpatalon sa puso ng mga elite sa malapit. Kasabay nito, binawi ng Blood Corpse Palace Lord ang kanyang paningin. Natitiyak niya na si Zhao Fang ay ang kabataan noon at, sa harap ng pakiusap na lumaban ni Lintong, umiling ang Blood Corpse Palace Lord. Hindi kanya kapareha. Nanlamig ang ekspresyon ni Lintong, ang pagkabigla at pag-aatubili ay lumilitaw sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay isa sa 4 na pinuno ng Iron Dragon Alliance at isang protector ng Scarlet Moon Demonic Religion. Walang nang-ahas na tanungin ang mga salita ng Blood Corpse Palace Lord. Ang kanyang kaalaman at karanasan ay higit sa pamantayan ng Cloud Area.
Magsasalita pa sana si Lintong nang biglang lumingon ang asol na buhok at tumingin sa balkon ng nakangiti. Ang mga eksperto sa True Spirit Realm ay nagtataglay ng napakasensitibong paningin at nanginginig ang kanilang mga puso nang makita nila ang eksenang ito. Ang kaliwang mata ng binata ay kasing lawak ng karagatan. Ang mga aksyon ni Zhao Fang ay halatang nakataas ang atensyon ni Old So. Mukhang nakatawag ako ng masyadong maraming atensyon sa pamamagitan ng pagbawi. Bumantong hininga si Old So, ngunit alam ni Zhao Fang na hindi ito ang totoong dahilan. Hinamon ni Zhao Fang ang Iron Dragon Alliance. Ang Bloodsickle Slaughterer, ang 10th Core Elder, at ang 10th Core Elder ay namatay lahat dahil sa kanya. Ang banta ni Zhao Fang sa Iron Dragon Alliance ay nakakuha ng atensyon ng mga nakatataas na echelon. Ang ikinagulat ni Zhao Fang ay nakita niya ang higit sa isang pamilyar na mukha. Malinaw na may malalim na impresyon si Zhao Fang sa Blood Corps Protector. Ang kanilang labanan sa Scarlet Moon Cave ay mapanganib, na nangangailangan ng parehong katalinuhan at tapang. Si Lintong ay isa ring malakas na kalaban sa Alliance Banquet 2 taon na ang nakararaan. Noon, nabuo sina Kang Yuyo, Lintong, at Zhao Fang ng 3 pinakamalakas. Old So, kunin mo ang mga miyembro ng Dragon Killing Alliance at umatras. Makikipaglaro ako sa mga lalaking ito. Ngumiti si Zhao Fang. Matapos magising sa oras na ito, ang bloating sensation at ang sakit ay napakahina, at ang lawa sa loob ng dimensyon ng kaliwang mata ay halos umabot sa 10 yarda. Ang kanyang bloodline power ay mas nakokontrol kaysa dati at umabot na sa isang ganap na bagong level. Sige, ako na ang mag-aayos ng pag-atres. Mag-ingat ka. Medyo alam ni Old So ang tungkol sa lakas ni Zhao Fang at hindi niya tinanggihan ang kanyang alok. Pagkatapos ng lahat, ang Iron Dragon Alliance ay napakalakas at, bukod sa Old So, ang iba ay maglilimito lamang kay Zhao Fang. Shua! Nawala ang figure ng Old So mula sa bundok. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong lambak habang ang mga miyembro ng Dragon Killing Alliance ay mabilis na nawala. Sa bundok, si Zhao Fang na lang ang natitira. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran habang ang kanyang asol na buhok ay kumakawi sa hangin, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Palace Lord, ang spawn ng Dragon Killing Alliance ay umaatres. Parang may isang taong naiwan para takpan sila. Nagkagulo ang madilim na pulang barko. Ang lahat mula sa Dragon Killing Alliance ay umaatres, kabilang ang Old So sa True Lord rank. Ngunit ang asol na buhok na kabataan ay nanatili at may kumpiyansang tumingin sa mga tao sa barko. Ang eksenang ito ay nagpayanag sa puso ni Lintong. Nasa anong antas si Zhao Fang? Hindi makita ni Lintong si Zhao Fang at ang kanyang parang karagatan. Ang tapang lang na ipinakita ni Zhao Fang ay napabuntong hininga si Lintong. Kung si Lintong ay nasa parehong sitwasyon, halatang tatakbo siya sa abot ng kanyang makakaya. Ang kanyang kalaban mula sa nakaraan ay nanatili sa likod at kumpiyansang humarap sa kanila. Ang katapangan na ito ay yumanig hindi lamang kay Lintong, kundi sa lahat ng iba pang eksperto sa barko. Anong mayabang na brat? Langgam lang siya sa harap ng karwahe. Palace Lord, dapat nating patayin ang brat na ito. Ang Dragon Killing Alliance ay hindi malayo. Ang True Spirit Realm Cultivator sa barko ay napuno ng layuning pumatay at galit. Ang mga aksyon ni Zhao Fang ay nagpagalit sa kanila. Gayunpaman, ang ekspresyon ng Blood Corps Palace Lord ay kumikislap at, bagamat ang kanyang mukha ay puno ng puot at layuning pumatay, hindi siya agad na umatake. Hihihi, Blood Corps Protector, ang tagal na nating hindi nagkita. Sana ayos ka lang. Isang mahinang tawa ang umalangaw-ngaw mula sa bundok. Sa sandaling ito, ang Dragon Killing Alliance ay umaatres, ngunit parehong naririnig ng kaibigan at kalaban ang boses ni Zhao Fang ng malinaw. Ano ang nangyayari? Parang kilala nitong si Zhao Fang ang Blood Corps Palace Lord mula pa noong una. Nakaramdam ng kakaiba ang magkabilang panig. Ang tono ni Zhao Fang ay parang nakipag-ugnayan siya sa Blood Corps Palace Lord noon at baka nakipag-away pa sa kanya. May mga naghinala pa na ang kabataang ito ay talagang isang matandang halimaw. Sa barko, ang mga tingin ng buong Iron Dragon Alliance ay dumaong sa Blood Corps Palace Lord, naghihintay sa kanyang mga utos. Nabawi na ng Old So ang kanyang lakas. Hindi makatutuhanang patayin ang lahat ng Dragon Killing Alliance,
ngunit dahil kumpiyansa ang brat na ito na kaya niyang takpan ang mga ito, paglalaroan natin siya. Ang garalgal na boses ng Blood Corps Palace Lord ay tumunog sa eleganteng paraan, at ang mga puso ng mga eksperto sa True Spirit Realm ay kumaibot. Alam ng mga pamilyar sa Blood Corps Palace Lord na nangangahulugan ito na gagawin niya ang lahat. Malinaw na naalala ng Blood Corps Palace Lord ang mga bagay-bagay, at kapag may naalala siya, pahihirapan niya sila sa elegante na paraan. Gayunpaman, hindi ba masyadong sobra-sobra na ipadala ang mga elite ng 2 palasyo at 1 Palace Lord para lang makitungo sa isang junior? Zhao Fang, hinahangaan ko ang iyong katapangan na manatili, ngunit pagsisisihan mo ang desisyong ito habang buhay. Ang Blood Corps Palace Lord ay nagwagayway ng kulay dugong bandila sa kanyang kamay. Ho! Isang magulong bagzo ng madugong hangin ang hamampas patungo sa tuktok ng bundok. Ipadala ang order. Kunin ng buhay si Zhao Fang. Ang Blood Corps Palace Lord ay nakatayo sa yulunan ng barko ngunit hindi agad umatake. Kahit na hindi niya lubos na maramdaman ang mental energy aura ni Zhao Fang, ngunit sigurado siya na si Lin Tong at ang kumpanya ay talagang hindi niya kakampi. Kung wala siyang lakas na malapit o may hahambing sa True Lord rank, paano maglalakas loob si Zhao Fang na manatili ng mag-isa? Naiintindihan. Hindi alam ng 3 True Mystic ranks kung anong uri ng alitan ang Blood Corps Palace Lord kay Zhao Fang para gumamit sila ng puwersang tulad nito para ayusin ang mga bagay-bagay, ngunit agad silang sumunod. Palace Lord, hihigpitan ko ang bloodline niya sa mata. Iminungkahi ni Lin Tong. Alam ng lahat ang espesyalidad ng target ng rank 1 killing order na ito. Nakakatakot ang bloodline ng mata ni Zhao Fang. Ang 10th Core Elder pati na rin ang ika-18 Core Elder ay nahulog dito. Ito ang dahilan kung bakit ipinadala ng Iron Dragon Alliance si Lin Tong. So. Ang 3 True Mystic ranks at isang grupo ng mga eksperto ay pinamunuan ni Lin Tong habang sila ay naging 3 bahid ng liwanag, na papalapit kay Zhao Fang. Kung ang isa ay tumingin sa ibaba mula sa itaas, malalaman nila na ang 3 True Mystic ranks at ang kumpanya ay gumawa ng kalahating nakapalibot na porma sayon na sumara sa bundok. Master, kahit isang Palace Lord mula sa Iron Dragon Alliance ay dumating na. Nag-iisa si Zhao Fang, malamang. Lumingon si Princess Jin habang umaatres. Siya ay hindi mapalagay, at ayaw niyang makita ang asol na buhok na nakaharap sa Iron Dragon Alliance na mag-isa. Jinner, huwag kang mag-alala. Pinaglalaroan lang sila ni Zhao Fang at papansinin ko rin. Ngumiti ang Oldso, nakikipaglaro sa kanila. Puno ng gulat ang mga mata ni Princess Jin. Mahirap isipin na ang mga salitang ito ay manggagaling sa bibig ng kanyang master. Scarlet Demon Moon Eye. Sa puntong ito, nagpadala si Lin Tong ng isang distorting na kulay dugo na buwan sa kanyang mga mata mula sa ilang milya ang layo. Pagkatay, uhaw sa dugo, kadiliman, kaguluhan. Ang mga negatibong aura ay namuo sa kanyang mga mata at naging isang hindi nakikitang kapangyarihan na kumikislap sa hangin. Sa puntong ito, ang mga True Spirit Realms sa paligid niya ay nakaramdam ng lamig. Isang buwan na may kulay dugo ang sumikat sa mga ulap at hamampas patungo sa asol na buhok na kabataan. Ang bawat aksyon ni Lin Tong ay nakuha ng mga mata ni Zhao Fang, at kailangan niyang aminin na ang Scarlet Demon Moon Eye ay talagang isang malalim na eye bloodline skill para sa kakayahang pagsamasamahin ang mga negatibong kapangyarihan at lumikha ng nangingibabaw at malupit na puwersa na dumiretso sa kaluluwa. Ang normal True Spirit Realms, at maging ang ilang True Mystic ranks, ay agad na madudurog sa harap ng pag-ataking ito. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, ang bloodline ng mata ni Lin Tong ay may kukumpara sa mga cultivator ng 3 pangunahing pamilya ng mata ilang buwan na ang nakalipas sa panahon ng Sacred True Dragon Gathering. Shua. Ang Scarlet Demon Moon Eye ay naglabas ng malakas na mental energy blood moon na nagtangkang sirain ang mental energy world ni Zhao Fang. Si Lin Tong at ang iba pang True Mystic ranks ay nagpahayag ng mga masasayang ekspresyon. Sa hindi inaasahan, si Zhao Fang ay hindi gumalaw o nagpahayag ng anumang mga palatandaan ng pagtatanggol o pag-iwas. Ano ang nangyayari? Biglang nanlamig ang katawan ni Lin Tong, at ang kanyang mukha ay napalitan ng takot at gulat. Binaliwala lang ni Zhao Fang ang pag-atake ni Lin Tong. Sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata, isang alon ang lumitaw sa lawa na sumisipsip ng kulay dugo na buwan.
Ang pinakakalmang bagay sa mundo ay tubig. Maaaring sumipsip at bumalot ang tubig. Ang makapangyarihang Scarlet Demon Moon ay kanina ay parang isang bato na nahulog sa karagatan, na wala man lang nagawa. King of Gods, Kabanata 455. Talong talunan. Hindi niya pinansin ang aking Scarlet Demon Moon ay sa isang harapan na laban. Ang kapangyarihan ba ng kanyang kaluluwa at mata ay umabot sa isang antas na maaaring bumalot tulad ng karagatan. Ang katawan ni Lintong ay nanlamig sa hangin at ang pagkagulat sa kanyang mga mata ay kumalat sa kanyang mukha. Hindi man lang ipinagtanggol ni Zhao Fang ang kanyang sarili noon, hindi pinapansin ang atake ni Lintong. Sa madaling salita, ang Eye Bloodline skill ni Lintong ay hindi man lang nakalusot sa mental energy barrier ni Zhao Fang. Kasabay nito, pinangunahan ng dalawa pang True Mystic Ranks ang kanilang puwersa sa pag-charge patungo kay Zhao Fang, na nakatayo sa tuktok ng bundok. Ayon sa kanilang plano, si Lintong ang mananagot sa paghihigpit sa bloodline ng mata ni Zhao Fang at sasalakayin siya ng dalawa pang True Mystic Ranks. Blade of Wind and Lightning. Bahagyang napabulala si Zhao Fang habang ang kumikinang na talam na gawa sa hangin at kidlat ay namuo sa kanyang kamay, na tinatawag ang Heaven Earth Yuan Chi sa kakaibang paraan. Hindi maganda, umatras. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Blood Corpse Palace Lord habang nakatingin siya mula sa itaas. Malinaw na, sa kanyang antas, masasabi niya na ang bawat aksyon ni Zhao Fang ay naglalaman ng kalaliman na higit sa karaniwan. Gayunpaman, ang kanyang babala ay huli na, o marahil ang pag-atake ni Zhao Fang ay masyadong mabilis, napakabilis na ang kanyang babala ay walang silbi. Weng! Nahati ang talam sa dalawa at biglang lumaki hanggang 7 o 8 yarda. Sa sandaling ito, ang malakas na hangin ay tila kayang tumagos sa kaluluwa ng isang tao. Shoo! Bago pa makapag-react ang dalawang True Mystic Rank expert, umalis na ang kanilang mga ulo sa kanilang mga katawan. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ang buong proseso ay tumagal lamang ng ilang paghinga. Katatapos lang ng pag-atake ni Lintong nang, kaagad pagkatapos noon, casual na pinatay ni Zhao Fang ang dalawang eksperto sa isang simpleng suntok. Huminga ng malamig si Lintong at ang mga elite ng Iron Dragon Alliance na nakakita sa eksenang ito. Hindi napigilan ni Lintong ang pagsinop. Hindi lamang umabot sa hindi kapani-paniwalang taas ang bloodline ng mata ni Zhao Fang, nakakatakot din ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Ang dalawang True Mystic Ranks ay parehong Core Elders na nasa top 15. Kung hindi gagamitin ni Lintong ang kanyang Eye Bloodline laban sa kanila, magagawa niyang makipaglaban sa kanila sa pinakamahusay na paraan. Gayunpaman, ang dalawang ekspertong ito ay pinatay sa parehong paraan na tinadtad ni Zhao Fang ang labanos. Talong talunan, halika at mamatay. Tumayo si Zhao Fang habang nasa likod ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa malayo. Ang puso ni Lintong ay nanginginig na parang nahulog siya sa walang limitasyong kailaliman. Binalot ng pagkatalo at kahihiyan ang kanyang puso. Ikaw. Kinagat ni Lintong ang kanyang mga ngipin at tumangala, handang lumaban hanggang kamatayan. Ngunit sa sandaling tumangala siya, huminto siya. Hindi man lang tumitingin sa kanya ang asol na buhok sa bundok. Sa sandaling ito, "Huwag kang maangas, Junior. Noon, nagpapagaling ako." Ang mapot na boses ng Blood Corpse Palace Lord ay tumunog mula sa likuran, at kapwa huminto ang kaibigan at kalaban nang marinig nila ito. Ano ang nangyayari? Maraming tao ang huminto, at ang mga kamay ni Lintong ay nanginginig habang ang pagkabigla at pagkaasiwa ay lumitaw sa ibabaw ng kanyang kahihiyan. Talong talunan. Ang mga salita ni Zhao Fang ay nakatuon sa Blood Corpse Palace Lord. Para kay Lintong, hindi siya pinansin sa simula. Ang nakalok na kalaban ni Zhao Fang ay ang Blood Corpse Palace Lord. Mahirap isipin na ang Blood Corpse Palace Lord na ito ay isang taong natalo noon ni Zhao Fang, kaya ang pangungutya ni Zhao Fang. Hindi nakapagtataka. Zhao Fang, mukhang minamaliit kita. Hindi kaagad umatras ang Old Su, nananatili sa isang tiyak na distansya kung sakaling kailanganin ni Zhao Fang ng tulong. Gayunpaman, napagtanto niya na labis niyang iniisip ang mga bagay. Sa wakas ay naunawaan ni Old Su kung ano ang ibig sabihin ni Zhao Fang ng paglalaro.
Ang Blood Corpse Palace Lord ay naging isang bahid ng madugong purple na ilaw at tumalon patungo kay Zhao Fang. Shua! Ang bilis ng Blood Corpse Palace Lord ay parang hangin, at hindi makita ng maraming tao kung paano siya gumalaw. Sa ilang kisap lang ng mata, dumating ang Blood Corpse Palace Lord sa harap ni Zhao Fang at naglabas ng malalim, parang bundok na aura na dumurog kay Zhao Fang. Kaya, ang Blood Corpse Palace Lord na ito ay kapareho ni Mo Yu mula sa Black Cliff Palace at nililinang ang Corpse Strength Eneng Technique, ngunit tila pinagsanib niya ito sa Dao of Blood. Siniyasat ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata. Sa mga tuntunin ng lakas, ang Blood Corpse Palace Lord ay halos kapareho ni Mo Yu, ngunit ang una ay halatang mas marunong at tuso. Basag. Ang halos 100 yarda ang taas na bundok ay umusbong at nahati sa mga piraso, alikabok at usok na bumubulusok sa kalangitan. Nahahati ng mapangwasak na palad ng Blood Corpse Palace Lord ang isang buong bundok. Q. Isang kidlat ang sumipol sa kalangitan. Sinabayan ng malakas na kulog at tili ng hangin si Zhao Fang habang lumilipad siya ng humigit kumulang 1 o 2 milyang radius. Ang mga iyak ay nagmula sa malapit sa madilim na pulang barko. Sa tuwing lukulog at umiihip ang hangin, tumalsik ang dugo sa pagkamatay ng 1 o 2 buhay. Munting bastos, halika rito at ibigay sa akin ang iyong buhay. Ang Blood Corpse Palace Lord ay umungal sa galit habang siya ay naging madugong purple streak at hinabol si Zhao Fang. Gayunpaman, wala siyang kalamangan laban kay Zhao Fang sa mga tuntunin ng bilis. Gumamit si Zhao Fang ng tunay na labanan upang maunawaan ang Wind Lightning Stone Tablet sa kanyang isipan. Ang Wind Lightning Stone Tablet ay ang pamana ng Wind Lightning Emperor na naghari sa mga tuntunin ng bilis. Ang antas ng mental energy ni Zhao Fang ay mas mataas kaysa sa Blood Corpse Palace Lord. Bagamat hindi pa umabot sa True Lord rank ang kanyang cultivation, ang halaga ng Heaven Earth Yuan Qi na maaari niyang ipatawag ay hindi malayo. Ang bilis ni Zhao Fang ay umabot sa rurok at maaaring hindi niya pansinin ang Blood Corpse Palace Lord habang pinapatay niya ang mga mula sa Iron Dragon Alliance. Arg! Ang puot ng Blood Corpse Palace Lord ay umabot sa limitasyon at halos mawalan siya ng malay. Nakatingin lang siya habang kinukuha ni Zhao Fang ang buhay ng kanyang mga nasasakupan. Ang higit na nakapagpapahina sa kanya ay ang bilis ni Zhao Fang ay palaging medyo mas mabilis kaysa sa kanya nang hindi nag-aaksaya ng anumang enerhiya. Ang bilis ni Zhao Fang ay napigilan ang Blood Corpse Palace Lord at, sa pamamagitan ng kanyang God Spiritual Eye, kahit 1 o 2 Blood Corpse Palace Lords ay hindi siya mapipigilan. Sa ilang sandali lang, karamihan sa mga subordinate ng Blood Corpse Palace Lord ay patay na. Bukod kay Lintong, lahat ng tao sa True Spirit Realm ay pinatay. Nang patayin ni Zhao Fang ang kanyang mga target, walang bakas ng emosyon sa kanyang mga mata. Para siyang nakaharap sa mga kalansay na hugis tao. Ang lalong ikinagalit ng Blood Corpse Palace Lord ay, kapag pinatay niya ang mga tropa ng Iron Dragon Alliance, paminsan-minsan ay ipipikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata na parang may naiintindihan. Nakakatawa. Halos sumabog ang baga ng Blood Corpse Palace Lord. Ginagamit ni Zhao Fang ang kanyang mga nasasakupan upang sanayin ang kanyang sarili. Sa loob lamang ng 10 hanggang 20 paghinga, si Zhao Fang ay nagkaroon ng malinaw na pagbuti sa kanyang paggamit ng hangin at kidlat. Ang sirasirang Wind Lightning Stone Tablet ay natakpan ng mga arko ng kidlat at bug zone ng hangin, at ang layunin nito ay umabot sa antas ng Wind Lightning World. Naiintindihan lamang ni Zhao Fang ang buhok at balat ng mundong ito. Shua! Napagtanto ni Zhao Fang na, bukod sa Blood Corpse Palace Lord, walang tao sa malapit maliban kay Lintong, na nagtatago at nanginginig sa bitik ng bundok. Alam ni Lintong na sinadya ito ni Zhao Fang, kung hindi ay hindi na siya mabubuhay. Blood Corpse Palace Lord, lahat ng mga nasasakupan mo ay namatay na. Mapaglarong sabi ni Zhao Fang habang may ngiti sa kanyang mukha. Ang ekspresyon ng Blood Corpse Palace Lord ay mabangis at ang hangarin na pumatay ay tila namuo. Gayunpaman, hindi siya nawala sa kanyang isip. Sa maikling panahon ng matinding galit na ito, ang Blood Corpse Palace Lord ay natahimik sa halip. Naisip na niya ang katotohanan na ang bloodline ng mata ni Zhao Fang ay dalubhasa sa mental energy, na may kakayahang direktang umatake. Sa puntong ito, ang mga puwersa ng Dragon Killing Alliance ay umatras na. Sa pag-aayos ng alikabok,
Tanging si Zhao Feng at ang Blood Corpse Palace Lord ang naiwan habang magkaharap sila. Sandaling nagkatinginan ang dalawa bago sabay na umatake. Shua! Isang madugong lilang bahid ng liwanag ang ilang beses na nakipagsagupaan sa isang bola ng kidlat at hangin. Boom! Ang lakas ng magkabilang panig ay napaka-condensed at ang mga alon ng enerhiya mula sa kanilang mga sagupaan ay hindi lalampas sa 20 yarda. Ang dalawang figure ay naghiwalay pagkatapos ng ilang galaw at mahinang mga marka ng pagkapaso ay naiwan sa katawan ng Blood Corpse Palace Lord. Ang pisikal na katawan ng Blood Corpse Palace Lord na ito ay maihahambing kay Mo Yu ng Blackcliff Palace. Kahit ang normal na True Lord ranks ay hindi siya kayang saktan. Bulong ni Zhao Feng sa kanyang puso. Si Zhao Feng ay nagkaroon ng kalamangan sa bilis nang lumaban sila, ngunit sa mga tuntunin ng dalisay na lakas, wala siyang kapangyarihan. Sa pangkalahatan, kontrolado niya ang labanan, dahil hindi siya kayang talunin ng Blood Corpse Palace Lord. Kung wala ang paggamit ng aking God's Spiritual Eye, ang tanging ibang paraan upang madagdagan ang aking lakas sa pakikipaglaban ay ang makapasok sa True Lord rank. Malinaw ang puso ni Zhao Feng. So, matapos huminto ng ilang sandali, muling nawala ang anyo ni Zhao Feng, at ang hangin ay napuno ng mga huni ng hangin at mga pagpalakpak ng kulog. Ang kontrol ni Zhao Feng sa hangin at kidlat ay naging mas malinaw at bahagyang tumaas ang kanilang bilis at kapangyarihan. Ang Blood Corpse Palace Lord ay umungal at gumamit ng ilang lihim na pamamaraan, ngunit siya ay nakita ng God's Spiritual Eye ni Zhao Feng. Walang makakatalo sa bilis sa mundong ito. Sa sandaling nagkaroon si Zhao Feng ng ganap na kalamangan sa bilis, pati na rin ang inspection at kontrol ng kanyang God's Spiritual Eye, hindi siya matatalo. Kung ito ay isang mas normal na True Lord rank, isang taong walang masyadong malakas na pisikal na katawan tulad ng Blood Corpse Palace Lord, kung gayon ay maaaring ginawa na silang mincemeat ni Zhao Feng. Kung hindi nilinang ng Blood Corpse Palace Lord ang Dao of Corpse Strength Eneng at ang Dao of Blood, maaari na lang ipatawag ni Zhao Feng ang kanyang dalawang Dark Silver Ghost Corpses upang agad na patayin ang kanyang kalaban pagkatapos lamang nakamot sa kanya ng kanilang mga makamandag na kuko. Lightning Fire God's Eye. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay biglang nagbago sa isang Azure State, at isang kalahating transparent na bola ng kidlat at apoy ang damapo sa Blood Corpse Palace Lord. Sa Azure Eye State, ang lakas ng Lightning Fire God's Eye ay naging mas magulo. Ang Blood Corpse Palace Lord ay napaungol habang ang kanyang buong katawan ay nagsimulang mag-alab sa kidlat at apoy. Kasabay nito, nagsimulang maapektuhan ng puwersang ito ang kanyang mental energy world. Nakakakilabot na ay teknik. Anong uri ng bloodline ng mata mayroon si Zhao Feng para makontrol iyon? Si Lin Tong, na nagtatago sa bitik ng bundok, ay nasaksihan ang mapangwasak na kasanayang ito na may nakatulala na ekspresyon. Bilang isang taong nagal-inang ng mga diskarte sa mata, malinaw na alam niya na, kung mas malakas ang kasanayan, mas malakas ang bloodline ng mata na kakailanganin. Higit pa rito, hindi lamang apoy na mata ang ipinadala ni Zhao Feng, ngunit isang kidlat at apoy na mata na pinalaki rin ng hangin. Ang pag-atake ng kidlat at apoy ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang epekto sa Blood Corpse Palace Lord, na nagal-inang ng Dao of Blood at ng Dao of Corpse Strength Eneng. Nang makitang ang Blood Corpse Palace Lord ay pinilit sa isang sitwasyon sa buhay o kamatayan sa pamamagitan lamang ng isang shot ng Lightning Fire God's Eye, bahagyang nagulat si Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 456. Blood Corpse Burn. Sa himpapawid, ang katawan ng Blood Corpse Palace Lord, na sinanay ng kanyang Corpse Strength Eneng technique, ay binalot ng kalahating transparent na Azure Flame, kidlat at apoy na magkasama. Nasunog ang buo niyang katawan, nag-iwan ng mga itim na paso. Ang malakas na Wind Lightning Fire Eye ay napunta pa sa mundo ng enerhiya ng pag-iisip ng Blood Corpse Palace Lord, at ang kanyang mga sigaw ay nagpalundag pa sa puso ni Lin Tong. Mahirap paniwalaan na ang Blood Corpse Palace Lord, isa sa 4 na pangunahing tauhan ng Iron Dragon Alliance at isang matandang halimaw mula sa panahon ng Scarlet Moon Demonic Religion, ay pinilit sa ganoong sitwasyon sa pamamagitan ng isang paglipat mula sa isang junior. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na magulat sa kapangyarihan ng Lightning Fire God's Eye. Sa pag-iisip, naiintindihan niya kung bakit. Ang Wind Lightning Stone Tablet na naiintindihan niya ay pinagsama rin ang mga batas nito sa kanyang Source of True Spirit.
Nangangahulugan ito na, sa loob ng katawan ni Zhao Fang, ang kanyang Flame of True Spirit ay mayroon na ngayong mga karagdagang elemento ng kidlat at hangin, na bumubuo ng Wind Lightning True Fire. Gayunpaman, ang Blood Corpse Palace Lord ay napakalakas at hindi matatalo ng Wind Lightning Fire Gods ay na ito. Kung ito ay isang mas mahinang True Lord rank, kahit papaano ay mawawalan sila ng isang layer ng balat, kung hindi lang sila mamamatay ng direkta. Blood Corpse Refining Flame. Ang mga mata ng Blood Corpse Palace Lord ay tila lumundag sa madugong iskarlata na apoy habang ang malamig niyang boses ay umalangaw-ngaw sa mga bundok. Weng. Isang madugong iskarlata at lilang apoy ang lumitaw sa kanyang pilak na guhit na katawan, na sinamahan ng isang bug zone ng malamig na hangin. Ang madugong iskarlata lilang apoy ay agad na bumalot sa kanyang katawan at nagsimulang itulak palayo ang asol na apoy ng Wind Lightning Fire. Nalaman ni Zhao Feng na ang aura ng Blood Corpse Palace Lord ay kapansin-pansing tumaas, at ang kanyang Corpse Dao True Flame ay sinasalungat ang kanyang Wind Lightning True Flame sa isang tiyak na antas. Malamig na ngumisi si Zhao Feng at naghanda na magpaputok ng isa pang Lightning Fire God's Eye. Kahit na hindi nito kayang patayin ang Blood Corpse Palace Lord, mahihirapan man lang ito sa kanya kahit sandali. Gayunpaman, nang i-circulate ni Zhao Feng ang bloodline ng kanyang mata, nakaramdam siya ng bloating at antok. Sa pagtatapos ng araw, ang pagbabago sa God's Spiritual Eye ay hindi pa ganap na na-stabilize at hindi na maaaring magamit ng labis. Ang Wind Lightning Fire God's Eye ay nagbigay ng matinding stress sa kanyang bloodline ng mata, kaya hindi ito magagamit ng tuloy-tuloy. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, magagamit lamang ito ni Zhao Feng ng 3 beses na magkakasunod. Sa isang maikling hininga o dalawa. Weng. Ang apoy ng bangkay sa katawan ng Blood Corpse Palace Lord ay kumupas, at ang kanyang mga sugat ay gumaling sa isang antas kung saan hindi halatang nasugatan siya. Nakakatakot ang bilis ng pagbawi. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Napagtanto niya na minamaliit niya ang Blood Corpse Palace Lord. Ang Blood Corpse Palace Lord ay isang protector ng Scarlet Moon Demonic Religion. Ang kanyang lakas ay hindi magiging ganoon ka-simple. Ito ay tiyak na ang kapangyarihan ng Blood Corpse Palace Lord sa Corpse Dao ay mas mataas lamang kaysa kay Mo Yu mula sa Blackcliff Palace, hindi mas mababa. Si Mo Yu ay nagmula sa isang 2-star sect na ang lakas at pamana ay napakalakas, ngunit siya ay isang junior pa lamang at hindi mas matanda sa 30 taon. Samantalang, ang Blood Corpse Palace Lord ay nabuhay ng ilang daang taon at pinagsama ang Blood Dao at Corpse Dao. Ang Corpse Dao ay dalubhasa sa pagtatanggol at katatagan sa lason, na nagpapakita ng isang malakas na puwersa ng buhay, habang ang Blood Dao ay dalubhasa sa pagguho at pagbawi. Sa pinagsamang dalawang Dao na ito, ang lakas ng labanan ng Blood Corpse Palace Lord ay lumampas sa iba pang True Lord ranks, na lumalapit sa lakas ng Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Hihihi. Junior, sa tingin mo isang bloodline flame lang ang makakapatay sa akin. Kung ganoon lang kadali, namatay na sana ako ilang daang taon na ang nakalilipas sa kamay ng 10 Great Clans. Dinilaan ng Blood Corpse Palace Lord ang kanyang mga labi at sinabi sa madilim na tono. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng habang patuloy siyang lumulutang sa hangin. Ito ay hindi sa labas ng kanyang inaasahan. Kung pinatay niya ang Blood Corpse Palace Lord ng ganoon kadali, magiging surreal ito. Hehe, ituloy na natin. Ngumiti si Zhao Feng sa halip na magulat, na wala na may kasamang swipe. Sa sumunod na sandali, ang ugong ng kidlat at tili ng hangin ay pumaligid sa Blood Corpse Palace Lord. Nagsimula na naman ang sagupaan. Ang Blood Corpse Palace Lord ay umungal sa galit. Hindi niya akalain na napakagulo ni Zhao Feng. Bagamat mataas ang kanyang kahusayan sa Dao of Corpses at mayroon siyang malakas na bilis ng paggaling, na nagpapahintulot sa kanya na hindi matakot sa mahabang labanan, ang bloodline ng mata ni Zhao Feng ay nagpabagabag pa rin sa Blood Corpse Palace Lord. Ang Wind Lightning Fire Gods ay noon ay maaaring tila hindi nasaktan ang Blood Corpse Palace Lord sa ibabaw, ngunit sa katotohanan, nag-iwan ito ng pinsala sa kanyang kaluluwa. Ang higit na ikinagulat ng Blood Corpse Palace Lord ay na si Zhao Feng ay tila walang intensyon na patayin ang kanyang kalaban at sa halip ay naglalaro.
Ginamit ni Zhao Fang ang labanan na ito para pangunahing tumuon sa pagpapabuti ng kanyang sarili at pagsamasamahin ang antas ng kanyang mental energy habang naiintindihan ang Wind Lightning Stone Tablet. Junior, hindi na kita paglalaroan. Hanggat nasa cloud area ka, hahabulin ka ng Iron Dragon Alliance. Ang Blood Corps Palace Lord ay nagpakita ng mga palatandaan ng pag-urong. Nagsisimula ng sumakit ang pinsala sa kanyang kaluluwa mula sa Wind Lightning Fire God's Eye. Nakalamang din sa bilis ang kalaban at pinaglalaroan lang siya. Sa pamamagitan ng kontrol sa kamay ni Zhao Fang, ang Blood Corps Palace Lord ay matalinong umatras dahil alam niyang hindi siya mananalo. Gusto mong tumakbo. Hindi iyon madali. Bahagyang tumawa si Zhao Fang habang siya ay naging isang arko ng kidlat na humahabol sa Blood Corps Palace Lord. So. Dalawang makapangyarihang aura, isa sa harap, isa sa likod, ang kumikislap sa mga ulap at paminsan-minsan sa mga kagubatan, na nagiging sanhi ng pag-ihip ng alikabok. Umalis na sila sa wakas. Si Lintong, na nagtatago sa isang bitik ng bundok, ay ganap na nababalot ng pawis. Tinago niya ang kanyang aura at naghanda sa pagtakbo. Gayunpaman, sa segundong gumalaw ang kanyang mga yabag, naramdaman niyang may damapo sa kanyang balikat na nagtulak sa kanya pababa. Meow meow. Isang kulay pilak na kulay abo na pusa ang nakatayo sa kanyang balikat at isang maliksi na parang ahas na latigo na nakapulupot sa kanyang katawan. Bakit gusto ni Zhao Fang na manatili ako? Nanlamig ang puso ni Lintong. Hindi siya makagalaw, dahil pinigilan siya ng Mystic Snake Blood Whip, kaya nagpa siya siyang tumalikod at gumamit ng eye technique. Sinampal ng paa ng pusa si Lintong sa mukha at nag-iwan ng nakakapasong pulang letra. Higit pa rito, kahit na ang paa ng pusa ay hindi masyadong malakas, isang nakasisilaw na epekto ang nagpaikot sa ulo ni Lintong. Kasabay nito, si Zhao Fang ay lumipad ng 12-dosenang milya sa pagtugis sa Blood Corps Palace Lord. Kapag naabot ng isa ang True Lord rank, maaari silang lumipad sa pinakamataas na bilis ng 1 o 200 milya at maaaring tumagal ng hanggang 1 o 2,000 milya kung gugustuhin nila. Si Zhao Fang ay hindi nakakumbinsi sa tagumpay, naiintindihan ang Wind Lightning Stone Tablet habang sila ay lumilipad. Woo! Isang asher na hangin ang nagsimulang umikot sa paligid niya na parang isang transparent na kalasag at, sa ilalim ng ganitong estado, ang wind resistance na kinakaharap ni Zhao Fang ay naging mas maliit. Kumalat ang mga alon ng kidlat mula sa kanyang mga paa, na lalong nagpabilis sa kanyang bilis. Ang mga layunin at batas na ito ay lubos na tugma sa kalikasan. Ang mga batas ng Wind Lightning Stone Tablet ay kasing lalim ng karagatan. Mahirap para sa akin na intindihin kahit 100 ng Wind Lightning World. Ang kalahati ng kamalayan ni Zhao Fang ay nahuhulog sa sira-sirang Wind Lightning World. Dahil sa kanyang God's Spiritual Eye, nagagawa niya ang dalawang bagay ng sabay-sabay. Ang pagsasaulo ng isang bagay pagkatapos basahin ito minsan ay isang pangunahing kakayahan lamang. Siyempre, ito ay dahil din sa katotohanan na ang bilis ng Blood Corps Palace Lord ay hindi mas mabilis kaysa kay Zhao Fang, kung hindi, wala siyang lakas na gawin ang dalawang bagay ng sabay-sabay. Junior, kasalanan mo ang lahat ng ito. Huwag mo akong sisihin sa paglabas ko ng todo. Ang Blood Corps Palace Lord ay biglang nagngangalit ang kanyang mga ngipin nang maging madilim ang kanyang ekspresyon. Si Zhao Fang, na humahabol mula sa likuran, ay biglang nakaramdam ng magulo at nakamamatay na aura na lumingon sa kanya. Blood Corps Burn. Ang balat ng Blood Corps Palace Lord ay biglang naglabas ng isang kapansin-pansing apoy na kulay ng dugo na makikita sa loob ng 10 milyang radius. Ang aura ng Blood Corps Palace Lord ay agad na tumaas sa ibang antas at tila naging kulay dugong araw habang ang nangingibabaw at malamig na liwanag ay tumama sa isang radius na 1 milya. Q. Tulad ng ilaw na nabuo ng Blood Corps Burn na si Zhao Fang, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang Blood Corps Palace Lord ay naglabas ng battle power na maihahambing kay Yayanyo o Zhuang Wonner. Sa puntong ito, ang God's Spiritual Eye ni Zhao Fang ay pinaghihigpitan at, dahil sa katotohanan na ang kanyang tunay na kultibasyon ay hindi pa umabot sa True Lord rank, ang isang head-on clash ay hindi kapaki-pakinabang para sa kanya. Sa kritikal na sandaling ito, hindi nawalan ng gana si Zhao Fang. Break.
Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay biglang naging isang nagyayelong lawa habang ang asul na yelo na dugo ay nagsimulang umikot sa kakaibang paraan sa loob ng kanyang katawan. Sa isang iglap, Weng, isang napakagandang figure na may suot na korona at may hawak na itim na espada ang lumitaw. May trono sa ibaba nito habang nabuo ito sa likod ni Zhao Feng. Sa pamamagitan ng Sacred True Dragon Gathering at Purple Saint Ruins, ang bloodline ni Zhao Feng ay umabot sa isang ganap na bagong antas na hindi may kukumpara sa nakaraan. Ice Lightning Raging Dragon. Nagpadala si Zhao Feng ng umaalulong na palad na naging sanhi ng pagkulog at pag-ungol ng hangin. Ang kanyang bloodline din ang naging dahilan ng mahinang paggalaw ng itim na espada. Isang nakakagigil na lamig ang Bomb-a-Lot habang nabuo ang isang magulong dragon na gawa sa kidlat at yelo. Sa Purple Saint Ruins, ginamit ni Zhao Feng ang hakbang na ito para mapalipad ang Wicked Teeth Group. Sa sandaling ito, ang paggamit ni Zhao Feng ng bloodline, technique, at cultivation ay tumaas lahat. Boom boom bam! Dalawang puwersang nangingibabaw ang nagsagupaan sa mga ulap. Makalipas ang halos kalahating hininga, isang malamig na liwanag ng dugo ang tila nagkaroon ng kalamangan at durog patungo kay Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, ang Blood Corpse Burn ay ang pagpatay ng Blood Corpse Palace Lord at nangangailangan ng mabigat na presyo para magamit. Boom! Ang figure ni Zhao Feng ay umatras ng 1 o 200 yarda habang ang kanyang asul na buhok ay mabilis na umihip sa hangin. Eye change. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay muling nagbago sa isang kalmadong asul. Tingnan natin ang kapangyarihan ng Eye of Water na ito. Mabilis na ipinalibot ni Zhao Feng ang bloodline sa kanyang katawan. Karaniwan, ang tubig ay dalubhasa sa pagtatanggol. Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin kapag ginamit ng isang bloodline? Boy! Isang alon ng tubig ang nabuo sa paligid ni Zhao Feng at Bomb-a-Lot sa kanyang katawan. Sa ibabaw, kumikislap ang mahinang arko ng kidlat. Shoo shoo shoo! Lumitaw ang magagandang ripples matapos dumapo ang liwanag ng dugo sa water barrier, at walang malakas na pagsabog. Sa katunayan, nagkaroon lamang ng kakaibang katahimikan. Ang figure ni Zhao Feng ay tila hindi gumagalaw na parang karagatan. Ang higit na hindi kapanipaniwala ay ang mga mahiwagang linya ay tila lumutang sa harang ng tubig na tila nanggaling sa sinaunang panahon. Ang kapangyarihang ito ay mas bumabalot kaysa sa linya ng dugo ng yelo, bumagal at sumisipsip sa pag-atake ng Blood Corpse Palace Lord.